Sa maganda at magpapalang gabi po sa bawat isa, tayo po ay tutungo sa ating evening reflection sa gabi ito. Pero bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na dakila at mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito na binigay mo sa amin. Na kami po muli ay mag-aaral ng salita. Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng wisdom sa aming pag-aaral upang maunawaan po namin ang kagandahan po ng iyong gospel sa buhay po namin at kung paano po namin ito may apply po. Dalangin namin ang gabay upang sa ganoon kami po mamulat sa kautusan rito at makita po namin kung paano po ito gagana at gagalaw sa aming mga buhay. Salamat po. Kami sa dalangin sa mapangyarihan pa ni Jesus. Amen and amen. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maiksi lamang po ang ating reflection sa gabing ito. At ito po ay magmumula po sa aklat po ng Psalm 115 verse 3. Muli mga kapatid, ito po ay mula po sa Psalm 115 verse 3. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, Our God is in the heavens. He does all that He pleases. May the Lord add His blessing upon the reading of His holy word. Ang pag-aaralan po natin sa mga panahon na ito ay may title po na The Sovereignty of God. Ulitin ko po, ang title po ng ating short reflection sa gabi ito ay The Sovereignty of God. Pag sinabi po nating soberanya or sovereign po ang ating dakilang Diyos, ibig sabihin, siya po yung tunay na namumuno o tunay na hari na namumuno po sa ating mga buhay at sa lahat po ng kanyang mga nilikha. Walang mas mataas, walang makakadlang, walang aksidente sa kanyang mga nagawa o mga plano sa kanyang talaan ng kanyang mga salita. Sabi nga, di ba, He does all that He pleases. Ginagawa niya kung ano ibigin niyang gawin, mga kapatid. Ay hindi po tungkol sa isang Diyos na pabago-bago ang kanyang isipan, kundi tungkol po sa isang Diyos na perfectly wise. Matalino po ang ating Panginoon. Alam niya po ang kanyang ginagawa at hindi po siya nagkakamali sa mga pangako, sa mga utos niya, sa mga desisyon niya na nakalatag sa salita niya. Ibig sabihin, He is perfectly good. He is perfect God na siya nagdesisyon sa kung ano ang nakalathala sa ating mga buhay. At perfectly powerful. Siya rin po ay makapangyarihan. He is sovereign God. Ibig sabihin, He is powerful. Wala na pong makakadaig, wala na pong makakahadlang sa kung ano ang gusto niyang gawin at ipahiwatig sa kanya mga nilikha. Una, na punto na ating makikita po dito sa ating pag-aaral, God's sovereignty remind us that He reigns, not us. Hindi ko po, God's sovereignty reminds us He reigns, not us. Makita po natin na kapag sinabi po natin na soberanya ang ating Panginoong Diyos, siya po yung namumuno, hindi po tayo sa ating mga buhay. Although, syempre, may mga desisyon po tayong nagagawa or may mga action po tayong na igagalaw dito po sa mundong ito at sa ating buhay. Pero ang pinaka namumuno sa ating buhay ay ang ating dakilang Diyos. Yan po yun, mga kapatid. Minsan gusto natin, syempre, bilang tao at bilang yung human essence natin, human nature natin, tayo yung may control ng mga ginagawa natin. Syempre, di ba, bago tayo pagkagising natin sa umaga, may mga plano tayong gagawin, may mga schedule tayong gagawin sa buong araw, kinabukasan, at sa mga susunod pang araw. Gusto natin, tayo yung masunod sa mga bagay na ito at control natin ang lahat ng mga bagay. Schedule natin, finances natin, kalusugan natin, mga relationships natin. Pero sa totoo lang, maraming bagay ang hindi natin kayang hawakan, i-grasp po sa ating mga bagay. Sinabi po sa atin sa Psalms chapter 115 verse 3 na hindi tayo nasa trono.
O, hindi tayo nasa trono. Ang Diyos ang nasa trono. At ito ay magandang balita. Ito ay good news sa atin na hindi tayo yung nasa trono. Kasi kung tayo yung nasa trono ng mga buhay natin, control natin ng lahat, talagang palpak. Talagang sabi nga, di ba, ika nga ng mga Pilipino, pupulutin tayo sa kangkungan. So, kasi kung ang buhay natin ay nakaasa sa sarili nating lakas, matagal na tayong bumagsak. Matagal na tayong nasa tigat-tigatang apoy. Matagal na tayong pinarusahan ng Diyos. But because God reigns, we can rest. Bigyan tayo nakapahinga ng Panginoon at ginagawa niya yung mga bagay nito sa ating mga buhay kahit hindi natin inaasahan. No? Alam natin na syempre bilang tao tayo gumagawa ng mga schedule natin. Pero ay yung schedule natin bilang mga tao ay nakaangkla doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi man siya, mga kapatid, dati kasi nung sa Bible school, no, sinabi ko, na-control tayo ng ating Panginoon. Diyos kapag tayo Kristiyano, at sabi ng prof ko, hindi tayo control ng Diyos. Kasi parang minamanipulate tayo ng Diyos. So, it's a good thing na control tayo ng Diyos. It's a good thing na control tayo ng Diyos kesa control tayo ng kaaway. Mas okay na yun na control tayo ng Diyos dahil alam natin na yung ginagawa natin ay nakaangkla sa kanyang salita. Okay na gawin natin mga bagay na ito na para sa kanyang kapurihan, para sa ikabubuti ng kanyang dangal, ng kanyang kalawalhatian, kaysa sa kalawalhatian at dangal natin bilang tao. Mas gugustuhin ko na yun na kontrolado ako ng Diyos. Kahit sino pa gusto kong mag-control sa akin, yung kaaway, diba? So, it's a good thing, good news sa atin na control ng Diyos ang ating mga boy. Kapag Kristiyano ka, dapat control na ng Diyos ang buhay mo, no? Makita po natin mga kapatid na ikapahingahan tayo sa control at sa kalinga ng ating Panginoon. So, pangalawa, God's sovereignty give us comfort in trials, mga kapatid. Ulitin ko po, God's sovereignty gives us comfort in trials. Doon natin makikita na kahit nagkakaroon tayo ng pagsubok, ang problema sa buhay is yung soberanya ng Panginoon is nandito para bigyan po tayo ng comfort. At ito yung sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Siya po yung tumutulong sa atin sa mga bagay na nahihirapan tayo. Sa Bible po, ang God's sovereignty is not called, hindi po siya na dahil control tayo ng Diyos, sovereign ang Diyos sa buhay natin, wala na tayong ginagawa, wala na tayong gagawin. Actually, it's comforting. For me, the sovereignty of God is more comforting than to control myself, than to do what I need to do what I need to do, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na lahat na nangyari ay madali, pero ibig sabihin na walang pangyayari na hindi niya alam o pinahintulutan para sa kanyang mabuting hangarin or gawain. Kahit yung mga bagay na nangyari in the past, nung kay Adan at Eva na nagkasala siya, hindi ibig sabihin na hinanap sila ng Diyos, hindi niya alam ang nangyari. It's more conforming, it's more realization na talagang nakita natin yung plano ng Diyos sa katauhan, na alam niya na magkakasalang tao. Alam niya si Satan nung nagkaroon ng bahid ng kasalanan ng kanyang puso, ay alam niya kung ano ang magkahihinatnan ng mga bagay-bagay. No? Talagang kita natin na all-knowing ang Panginoon at all-powerful ang Panginoon. So, hindi po madali, pero hindi ibig sabihin na walang nangyayari, hindi niya alam mo pinahintulutan para sa kanyang mabuting layunin. Sa suffering, sa temptation, sa mga unanswered prayer natin, hindi ibig sabihin na hindi niya alam yung mga pinapanalangin natin. Hindi ibig sabihin na sinabi mo to ay wala siyang pakialam sa mga, kasi alam niya na. Hindi ibig sabihin na gano'n na alam ko na yung pag-pray na ito Araw na naman, health na naman, pera na naman. Hindi ibig sabihin na cold siya sa atin. It's more comforting actually. No? We can say, Lord, I don't understand. Hindi ko ita kayang harapin. But you are sovereign and you are good. That's why God is good.
all the time. In all the time, God is. Pangatlo, God's sovereignty leads us to worship and trust. Ito yung sabi ko na pinakamaganda na nangyayari kapag malinaw sa atin ang soberanya ng ating Panginoon, ang sovereignty ng Panginoon sa bawat isa. Kung siyang gumagawa ng lahat ng kanyang tinulugdan, siguradong perfect ang kanyang plano sa atin. That's why the perfect plan of salvation nilatag niya. Hindi yun plan B na nagkasala si Eva at Adan, nagkasala ang mga unang tao. Ito yung plano kong kaligtasan. Ibigay ko ang aking butong na anak na si Jesus para mamatay para sa inyong mga kapatid. Hindi ganon. Binigay niya na, nilatag niya na from the past, from the future, alam niya na kung ano ang mangyayari. At alam niya na yung kanyang anak, ibibigay niya para mamatay. Ipako sa krus Kalbaryo, iligtas ang mga makasalanan at mabuhay sa ikatlong araw. Alam niya na itong anak niya na si Jesus Christ yung maghahari, sa sangkat maghahari, at siya ang bibigyan ng glory ng Panginoong Diyos Ama na nasa langit. At ito po ay masisiwala sa lahat ng tao at kanyang mga nilikha sa buong kalawakan. Yun po yung plano ng Diyos na napakaganda sa buhay natin. Siguradong perfect kanyang ginawa. Because God is sovereign. We can trust His perfect time. We can trust His time. We can obey even when it's hard. Magagawa natin mga bagay ito kasi siya yung plano. We can worship Him even when life is uncertain. We don't know what will happen tomorrow, later. We don't know if we will live later or tomorrow, and in the future, our family, hindi natin alam kung ano ang seguridad ng buhay natin, seguridad ng mga finances natin, seguridad ng treasure natin na kinikip sa mundo. Hindi natin alam kung anong kahinatnan ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Dahil mananampalataya tayo, hindi natin alam. Pero, we can trust Him. We can really, really trust Him. Because He is good. He is sovereign. He is most powerful. He is our God. We can worship Him because He is that. He is God. In conclusion, Psalm 115 verse 3 calls us to humility and hope. Binababa tayo. Binibigyan tayo ng kakumbabaan sa ating mga sinunod. Huwag tayong umasa sa kung ano lang ang tinitibok ng mga puso natin at kung ano yung iniisip natin at nais natin. Hindi tayo ang may control, pero ang Diyos ang may hawak ng lahat. Kung ang Diyos na ito ang nagmahal sa atin sa magitan ni Kristo Jesus nating Panginoon, kung siya ang naghatid sa atin sa kaligtasan sa krus ng Kalbaryo, then we can be sure His sovereign hand is always working for our good and His glory. Yun yung pinakamaganda parte ng kaluwalhatian ng kanyang sovereignty sa buhay natin. Our God is in the heavens. He does all that He pleases. Hindi lang naman sinasabi kung sino-sino lang itong gumagawa ng mga bagay ito. He is in the heavens. Siya yung lumikha sa atin. Siya yung gumagabay sa atin. Siya yung tumutulong sa atin. And ito ang sandigan natin bilang mananampalataya. Ito mismo ang pananampalataya natin. So, brothers and sisters in Christ, rest in His sovereignty. Wala na pong iba. Doon lang tayo manangan sa kanyang sovereignty. Trust His heart. Worship His. Diba? Napakaganda ng sovereignty ng Panginoon. Makikita natin sa buhay natin na even though we are not perfect, we have a perfect God. We have anything in this world because He is with us. This Christmas, palapit na Pasko, God is with us. Emmanuel. Hindi niya tayo pinabayaan. Dahil sa kanyang plano, naligtas tayo bilang mga mananampalataya. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan because He
loves us. At ang ating response sa atin bilang mga mananampalataya ay glorify ang Panginoon sa amang ginagawa natin. I-worship natin ang kanyang pangalan at gawin natin yung makakaya natin kung ano yung kanyang binibigay sa atin para mapurihan siya sa pamagitan ng mga mabubuting gawa. It is the result of our faith sa Panginoon. It's not the requirement sa salvation, but it's the result of our faith in Christ Jesus. Doon sabi nga, di ba, ng ating Pastor Hill last Sunday, na this saving faith, no, itong saving faith na ito, this will be resulting good works. So yun na nakikita natin sa buhay natin at talagang napakapalad natin dahil meron tayong Diyos na nag-comfort sa atin even in the hardest time of our lives. Yun lamang po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na dakila at mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Tunay nga po na napakadakila niyo po sa buhay ng bawat isa. At ibinigay niyo po, Panginoon, ang kaisa-isa niyong butong na anak na si Jesucristo para po mamatay at ipako sa krus, mamatay, Panginoon, at iligtas po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po, because you are God, sovereign. You know everything, Panginoon. At ito po ang plano niyo po sa bawat isa. At kami po yung mananahan po dito, Panginoon, fully rest in your perfect plan sa aming mga buhay. Salamat po sa kapatid. Sa pribilehiyo, tuming maging anak niyo po, Panginoon. Nawa, ang mensahe po namin na pakinggan sa gabi nito ay tunimo sa aming mga pag-isipan at may apply po namin bilang mga mananampalataya. Kami sa dalangin sa mga Panginoon Panginoon Jesus. Amen. And maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig po ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Sa pagsasama po sa akin sa panalangin, at the same time, ito po sa ating evening reflection. Soli Deo Gloria. God bless po sa bawat isa.